ang isa sa talaga namang pasabog nga po pagdating sa motorcycle industry, kasi ngayong taon nga daw ilalabas ang ibang mga motorsiklo na hindi mo aakalaing ilalabas dito sa Pilipinas. Alam nyo ba guys na napakadami pa nga pong mga rumor about nga po sa iba't ibang mga klaseng kategorya ng motorsiklo na ilalabas pa dito sa Pilipinas na dahan-dahan na nga pong nagiging available sa atin dito sa ating Philippine market. Tulad nga po sa isang motorcycle brand na hindi natin akalain guys, na naglabas nga po sila ng bagong scooter na nasa small engine displacement nga po. Alam naman natin guys na ang motorcycle company na ito is nakapokus na nga po sa mga higher cc nila, pero sa ngayon nga guys is naglabas sila ng bagong scooter na nasa maliit nga po ang engine displacement. Yan nga po ang ating pag-uusapan dito sa video na ito. Alamin natin ang kanyang spec, features at kung magkano nga ba ang kanyang presyo, at bukod pa dun guys na abot kaya nga po ang presyo niya. Samahan nyo ako guys na pag-usapan ang motorcycle na ito. Pero bago yan, baka pwede naman na pa-subscribe ng aking YouTube channel. I-click mo na din ang notification bell para maging updated kayo sa mga susunod na i-upload ko. Guys, baka pwede naman na pa-like and follow ng aking Facebook page. Nasa description po ang link. Kaya make sure guys na tapusin nyo ang video na ito para malaman nyo ang information may kinalaman sa motorcycle na ito. Ang tinutukoy ko nga guys is walang iba kundi si Kawasaki Brasky 125cc. Ito nga pong motor na to guys is nagmula nga po sa brand nga po na Bodenas. Ibig sabihin guys, ka-tie up nga po ni Kawasaki si Bodenas sa paggawa nga po ng motorsiklo nito. Para nga po mabilis ninyong maunawaan, para nga po silang nag-collaboration katulad nga po ni Bajaj and Kawasaki. Kung baga si Kawasaki po ang naging daan para nga po maging available ang mga motor ni Bajaj dito sa Pilipinas. Ganon din po kay Bodenas. Si Kawasaki din po ang naging dealer po para maging available yan dito sa Pilipinas. Ibig sabihin guys, alam naman natin na si Kawasaki is hindi po yan basta-basta nagtitiwala sa mga walang gaanong napapatunayan na motorcycle brand pagdating sa motorcycle industry. Kaya katulad nga po sa senaryo ni Bajaj and Kawasaki, same din po sila ni Bodenas, na ibig sabihin guys, ang brand nga po na ito is talagang mapagkakatiwalaan na meron nga pong kalidad ang kanilang mga motorsiklong inilalabas, dahil hindi nga po makikipag-tie up ang isang malaking motorcycle brand sa isang brand kung hindi pa ganun katindi o kaganda ang katayuan pagdating sa motorcycle industry. Kung titignan natin guys ang kanyang physical appearance, yes naman po, napakadami po talagang nagsasabi na meron nga pong kamuka ang motorsiklo na ito. Hindi na natin mapagkakaila guys yung pagkakakumpara ng iba pong mga kababayan natin. Kapag nga po nakakita ng ibang motor, talagang hindi mawawala yung pagkukumpa-kumpara. At ang iba nga po nating mga kababayan guys, sinasabi talaga na ang Kawasaki nga daw po is kumapit na talaga sa China motorcycle. Well, patungkol nga po sa mga opinion na yan guys, hindi naman natin kailangan pang i-respect yung iba nating mga kababayan. Kung yun nga po ang kanilang opinion, hindi na natin sila makokontrol patungkol dyan. At dahil dyan guys, pag-usapan na nga lang po natin kung ano nga bang specs and features at kung magkano nga ba ang presyo ng bagong scooter ni Kawasaki, ang Brasky 125cc. Siya nga po is meron 124.9 cubic centimeter engine displacement, naka single cylinder 4-stroke, naka single overhead cam with 2 valves. Pagdating nga po sa kanyang fuel system, siya po is naka fuel injected na, at ang kanya naman pong cooling system, siya po is naka air cooled engine. Pagdating naman po sa kanyang compression ratio, meron nga po siyang sukat na 10.0:1, at ang kanya naman pong bore and stroke is may sukat po na 52.4 by 57.9 mm, at ang kanya naman pong wet weight is meron pong bigat na 108 kg. Syempre guys, siya po is naka Euro 4 compliant, at ito nga guys ang isa sa maganda sa kanya dahil ang kanya nga pong performance is sulit din naman. Pagdating nga po sa kanyang maximum power, meron
meron siyang 9.4 HP at 7,500 RPM, and meron naman siyang maximum torque na 10 Newton meter of torque at 6,000 RPM. And guys, pag-usapan naman po natin ang kanyang mga dimension. Pagdating nga po sa kanyang C-type, meron siyang sukat na 760mm. Ang kanya naman pong ground clearance is may sukat nga po na 120mm, at ang kanya naman pong wheelbase is may sukat nga po na 1,250mm. Pagdating naman po sa sukat ng kanyang mga gulong, ito nga po sa unahan is may sukat na 80x90x14. Sa likuran naman may sukat naman po ito na 90x90x14. Syempre guys, siya po is naka tubeless na. Pagdating naman po sa kanyang mga ilaw, sa kanya nga pong headlight guys, siya po is naka LED na nga po, at ang kanya pong taillight is naka LED na rin po, na meron nga pong napakaangas na pagkakadesenyo, lalo na nga po sa likurang bahagi. And syempre guys, yung kanya nga pong headlight, makikitaan mo rin po ng pagiging aggressive design. Ngayon guys, pag-usapan naman po natin ang kanyang mga suspension. Sa unahan nga po, siya nga po is naka ordinary telescopic fork, at sa likuran naman po is meron nga po siyang single shock absorber. Kung titingnan guys yung disenyo nga po ng likuran niya, makikita natin na katulad din po sa mga ordinary scooter na nakikita natin na available na din po dito sa Pilipinas, mga naka single shock absorber. Pagdating naman po sa kanyang braking system, siya po is naka disc brake nga po sa unahan at naka drum brake naman po sa likuran. Wala po siyang ABS or combi brake. Siya nga po guys is naka ordinary nga lang po na caliper and naka single disc brake sa harapan and drum brake sa likuran. Overall guys, kung titignan mo yung physical appearance ng motor na ito, talaga namang pong okay na din talaga. Hindi natin mapagkakaila guys na meron na din talagang mga naunang disenyo na ganito dito sa Pilipinas na available na. Syempre kung magbabase naman po tayo sa kanya nga pong inaalok na specs and features, sulit na sulit din, and alam naman natin guys na dito sa Pilipinas meron din po mga scooter na ganito din po ang kanyang specs and features. Ngayon guys, dumako naman tayo sa iba-iba pa po niyang mga features. Syempre guys, meron na nga po siyang built-in na charging socket. Siya po is meron pong 14 liters na seat storage na talaga naman pong malawak nga po, at maasahang kasya nga po ang half face mo dito. Naka LED lighting na nga po ang kanyang mga ilaw. Syempre guys, meron nga po siyang kickstarter, and syempre meron po siyang hazard switch. Kaya hindi na rin talaga biro guys ang motorsiklo na ito. Sulit na rin talaga kung titignan. Ngayon guys, dumako naman po tayo sa kanyang presyo, at alam kong magugustuhan nyo nga po ang presyo nito, dahil ang price nga po nito is nagkakahalaga lamang po ng 75,000 pesos. Yes po, 75,000 pesos lamang po ang presyo ng Kawasaki Brasky 125cc dito sa Pilipinas, na available na nga po dito sa atin. Tandaan guys ha, si Kawasaki is hindi po basta-bastang motorcycle brand. Kaya tsak na meron nga pong maganda at may kalidad na makina ang motorsiklo na ito, na talaga naman pong ire-recommend ko, lalo na nga po sa ating mga kababayan na bago lamang pong magmomotor ang motorsiklo na ito, ang Kawasaki Brasky 125cc. Hey guys, ano ang masasabi nyo sa motor na ito? Paki-comment naman ang inyong reaksyon. Maraming salamat po. Bago matapos ang video na to guys, baka pwede naman napahingi ng isang like mula sa inyo bilang pagsuporta sa ating munting video. Maraming salamat po. So pwede mo na din i-share para din malaman ng iba nating mga ka-rider. Sa tingin ko guys is dito ko na lamang po tatapusin ang ating vlog. I hope na nag-enjoy kayo sa aking hinandang video para sa inyo. Pinasisigla ko din kayo guys na i-subscribe ang aking YouTube channel. I-click mo na din ang notification bell para maging updated kayo sa mga susunod na i-upload ko. So dito ko na lamang po tatapusin. Maraming salamat po. Ichi boy. Thank you.